Sa mundo ng camping, hindi lahat ay komportable, hindi lahat ay madali, pero bawat hirap may kapalit na kwento. Kakalis lang ni Bagyong Emong, pero ramdam pa rin namin ang pinsala, baha, landslide at mga sirang kalsada ang sumalubong sa amin sa Pangasinan. Inulan kami ng todo, basa, pagod, pero hindi kami umatras dahil para sa mga tunay na mandirigmang gala, ang hamon ay bahagi ng saya. Pagdating namin sa Nueva Vizcaya, biglang sumilay ang araw, mainit, maliwanag. Parang gantimpala pagkatapos ng unos at sa dulo ng aming biyahe, isang tagong paraiso ang bumungad. Bansing Falls, malakas ang bagsak ng tubig, berde ang paligid, presko ang hangin at dito, sa tabi ng talon, nagtayo kami ng kampo. Ito ang tunay na camping sa gitna ng kalikasan, sa gitna ng ganda at panganib. Walang signal, walang kasiguraduhan, pero bawat segundo, sulit. Camping sa Bansing Falls, isang misyon, isang kwento, isang adventure na hindi namin malilimutan. Maulang umaga mga biyahero, mula dito sa Pangasinan magsisimula ang ating paglalakbay. Mainit pero maulap, parang may tanong ang langit. Tuloy pa ba kayo? Pero bago kami sumabak sa hamon ng daan, huminto muna kami sandali. Parehong may butas ang gulong namin ni Direk sa likuran. Parang sinabihan kami ng kapalaran. Ayusin muna ang kaya pang ayusin. Dito kami nagpagawa, nagpalagay ng tire sealant, dala ang pag-asang maitutuloy ang lakad. Dahil sa bawat biyahe may aberya, pero sa bawat aberya may solusyon. Dadaan muna tayo ng palengke at bibili tayo ng ating ulamin para sa hapunan, tapos breakfast. Bili lang tayong gulay tapos prutas, gagamitin na, ay kakainin natin mamaya sa dinner. Pagkatapos naming mamalengke, tuloy muli ang ating biyahe. Bitbit ang pagkain, gasolina at konting lakas ng loob, napagpasyan naming maganap ng spot sa Maliko. Pero hindi pa rin pala tapos ang pagsubok ng kalikasan. Dahil kakatapos lang ng Bagyong Emong, ito ang bumungad sa amin sa daan, putik, baha at mga kalsadang halos di na makilala. So bumaba lang tayo mga behero at meron tayo ditong napansin. Yung parte ng kalsada dito sa may Maliko ay gumuho. Meron kasing nagdaan na bagyo ditong napakalakas. Yan, makikita nyo dito sa may Maliko, Pangasinan area, talagang natibag yung lupa. Kaya naman yung kalsada, konkretong kalsada, nahulog. Ayan, so napakadelikado. Ganyan kadelikado yung kalsada dito sa may Maliko kapag may mga nagdadaang bagyo, kasi may mga landslide talaga na nangyayari. Dito mga behero, makikita nyo dito yung senemento nilang parte ng bundok dahil ito ay nag-landslide na rin noon. So para maiwasan yung pagguho dito sa may kalsada ay nilagyan na nila ng semento. Hindi pa man kami nakakalayo, nagbabadyang bumuhos muli ang ulan. Parang sinasabi ng paligid, sigurado ba kayong gusto nyong tumuloy? Pero para sa mga tulad naming sanay sa gala, ang ganitong pagsubok, hindi hadlang, kundi paalala na ang ganda, kadalasan nasa likod ng hirap. Wow, ito na naman. Ang daming mga falls mga behero. Meron pa dito. Wow, laki. Ayan, zero visibility na naman dito sa Maliko mga behero. Bali napakadami ng tubig na nandito sa kalsada, umaagos. Tapos buhay na rin yung mga falls na kagaya nito. Solid, no? Linis ng tubig na yan. Babayin natin. Kasama pala natin ngayon si Direk Gino at MJS Adventures, kapwa Team Tiwalag na sanay sa mga daang hindi madali. Habang binabaybay namin ang kalsada ng Maliko, mas lalo naming nakita ang bakas ng bagyong dumaan. May gumuhong lupa, may putik na humarang sa daan, at sa bawat liko, ramdam ang bigat ng kalikasan. Pagkalipas ng ilang oras, narating na rin namin ang kalsadang papunta sa spot. Akala namin madali na, pero hindi pa pala. May mga pagkakataong muntik na kaming madulas. Masyado palang matigas ang PSI ng mga gulong namin dahil kakagaling lang sa hanginan. Kaya huminto muna kami, nagbawas ng hangin, nagdasal ng kaunti, at naganda sa susunod na hakbang. Pero, wow, rough road. Solid. May tambak naman. Ayan, so hindi na natin matutuloy dito sa spot sana na pupuntahan natin. Hanap tayo ng iba. Marami pa naman dito pwede nating spatan. Pero sayang to, natambakan na kasi. Tsaka maputik talaga dyan, lalim. Kitang kita.
lulubog lang tayo. Sinubukan pa namin maghanap ng ibang spot malapit sa unang lugar. Umaasa na baka sa susunod, mas swertehin kami. Pero gaya ng una, bigo pa rin kami. Pero negative kami dito sa spot dito. Kasi malalim din yung putik, tapos may mga tambak din ng buhangin tsaka ng graba. So gagawin namin ngayon, babalik kami doon sa taas. Tapos hanap kami ng ibang spot. Maulan pa man din. Pero solid. Ganda ng ride dito. Pangalawang spot, tambak na naman ng graba at buhangin ang bumungad sa amin. Parang iniwan sa kalagitnaan. Maaring handa na itong sementuhin. Pero naunahan ng bagyo. At ngayon, wala kaming magagawa kundi lumampas muli. Ganito talaga minsan ang camping. Hindi laging may welcome sign ng kalikasan. Minsan kailangan maghintay. Minsan kailangan mong humanap ng ibang daan. Tignan natin to, meron tayo ditong nakita na isang parang pwedeng pasukin eh. Mga sementado naman dito na part. Oo. Malalim to ah. Malalim. Ano ko, malayo. Malayo. Hindi ka, grabe. Pababa naman. Pababa. Nagpatuloy ang aming biyahe. Pagod na ang katawan pero umaasa pa din na makahanap ng spot. Napagpasyan naming dumiretso na lang sa Nueva Vizcaya. Baka sakaling mas may masisilungan doon ng mga tulad naming gala. Pero habang binabaybay ang bawat kalsada, hindi pa rin kami tumitigil sa pagtingin-tingin. Sa bawat liko, sa bawat daan, may tanong lagi, pwede kayang magkampo dito? Ganito talaga ang camping sa panahon ng bagyo. May plano pero laging bukas sa biglaang pagbabago. At minsan sa mga hindi inaasahang lugar, doon mo matatagpuan ang kwento. Gagi mga bero, may napasok kami ditong ganda oh. Tignan nyo no. Forest na forest ang Galawan. Ganda dito. Titignan lang namin yung safe para ligtas tayo sa landslide o kaya sa pagbaha. So tignan natin dito sa bandang taas. Akala namin ito na ang hinahanap namin. Habang papasok kami sa isang trail, ramdam namin ang saya. Sariwa ang hangin, tahimik ang paligid, at bawat usad ng motor ay parang dinadala kami papalapit sa perpektong spot. Ito na siguro, sabi namin sa isa't isa. Ang ganda eh, parang lihim na itinago ng kabundukan. Pero sa dulo, baba ulit tayo mga biyahero, taniman pala dito. Wala palang spot. Akala namin tuloy-tuloy na ganito eh, na merong patag na pwede naming latagan ng shelter. taniman pala ng sayote. Walang espasyo para magkampo, walang lugar para magpahinga. May tanawin pero wala ang hinahanap naming katahimikan. Kaya bumalik kami, tahimik, tanggap ang pagkakamali, at muling nagpatuloy sa biyahe. Dahil sa bawat maling liko, mas lalo mong nalalaman kung gaano kahalaga ang tamang daan. Saan tayo direct? Surprise! So dito kami ngayon sa Nueva Vizcaya and abangan nyo kung saan kami mapapadpad. Alas 3 ng hapon. Ano talaga to pre? Ang biyahe natin na to ay exploration. Hanggang bukas nag-explore na tayo. Ilang oras pang lumipas at sa wakas narating din namin ang Nueva Vizcaya. Mula sa basang kalsada ng Pangasinan, para kami pumasok sa ibang dimensyon. Ang langit biglang luminaw, ang araw sumalubong na parang matagal nang hinihintay ang pagdating namin. Sa di kalayuan may isang burol ang umagaw sa aming pansin. Maganda ang tanawin, malawak, mataas, parang perpekto. Pero sa likod ng ganda, may panganib. Bukas na bukas ang lugar, walang masisilungan. At kung aabutan ito ng ulan mula sa pinanggalingan naming bagyo, delikado. Kaya kahit gusto naming manatili, mas pinili naming magpatuloy. Dahil sa camping hindi lang ganda ang tinitingnan, kundi kaligtasan din. Sa wakas nakahanap si Direk ng spot sa di kalayuan. Dali-dali naming binaybay ang kalsada. Pagod man pero sabik na rin matapos ang paghahanap. Hanggang sa narating namin ang Barangay Bansing. Isang simpleng lugar pero sa paningin naming pagod, parang dulo na ng misyon. Nagbayad kami ng 20 pesos kada isa. Maliit na halaga para sa pagkakataong makalapit sa kalikasan. Papunta sa spot medyo mahirap ang daan. May mga lubak, may mga akyatan. Pero pagkatapos ng lahat ng dinaanan naming baha, utik at pagkadismaya, wala na yun sa amin. Sapagkat sa bawat liko ng gulong, alam naming papalapit na kami sa lugar na matagal na naming hinahanap.
Maya-maya pa, tumambad na sa amin ang isang talon sa dulo ng daan. Sino mag-aakala na sa gitna ng lahat ng hirap, ng ulan, putik at pagkabigo, may gantong ganda pala sa dulo. Ang Bansing Falls, payapang dumadaloy pero malakas ang bagsak. Parang sinasabi sa amin, salamat at hindi kayo sumuko. Sa paligid nito, puro lunti ang punong kahoy at halaman. Walang ingay kundi ang agos ng tubig at huni ng mga ibon. Walang signal, walang gulo. Tanging kalikasan lamang ang kausap mo. Nalaglag mga pero wasak. Buti na lang, dyan muna. Bukasan lang natin, ilagay dito sa box natin. Buti na lang falls tong pupuntahan natin kaya meron tayong access sa tubig. At last, nandito na tayo sa spot mga behero. Ganda ng falls. Yan yung falls. Kaya namin gamit. So nagbaba rin namin, doon kami nag-park. Mga 500 meters na lakaran. Nandito na tayo sa spot. At doon sa tabi ng talon, sa wakas, itinayo namin ang aming kampo. Hindi ito basta camping spot, ito ay gantimpala, isang paraiso na kailangan paghirapan bago marating. Alright, goods na yung shelter natin mga behero. Yung tarp natin okay na. Isasabit na lang natin yung hammock mamaya. So dyan na tayo sa loob. Ngayon naman maliligo na tayo dun sa falls para makapag-refresh tayo bago lumamig ng tuluyan. Sige na, direct! Kaya pa tayo nagpapsasaw. Kaya kayo, nag-cool down na tayo. Pagkatapos naming mag-setup ng kampo, agad kaming lumusong sa ilog. Para bang tinatawag kami ng malamig na agos ng talon. Sa bawat hakbang sa ilalim ng tubig, ramdam mo ang lamig na tumatagos hanggang buto. Pero hindi ito alintana dahil kasabay ng lamig, unti-unting nawawala ang pagod. Ang linaw ng tubig, parang salamin ng kalikasan. Walang halong dumi, walang galaw kundi ang likas nitong agos. Dito namin naramdaman na tunay, ibang klaseng yaman ang meron ng Pilipinas. Yan yung tropa natin na si Dos Cooker. Dos Cooker. Anong luto yan, pre? Ha? Anong luto? Sinabawang pork chop. Pork chop? Hindi, seryoso. Anong luto? Sinigang. Sinigang. Pork sinigang. Para sa mainit na panahon. Ba, hindi ka ba natatakot pag raw camping? Baka may masamang loob, ganyan, pag tripak kayo. Hindi ko pa naman na-try mag-solo camping. Usually may mga kasama. So, yun yung advantage pag may kasama kasi meron kang katulungan. Panatag yung loob mo kasi hindi ka mag-isa. So, for example, may mga emergency, meron kang kasama. Paano kung yung kasama mo yung may balak na masama sa'yo? may galit pala sa'yo, kaya sumama sa camping mo. Pinagpaplanuhan ka pala. Gabi na sa kampo, tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at lagaslas ng talon ang maririnig. Wala man kaming bonfire, nandyan ang gas stove na nagbibigay ng liwanag at init sa malamig na gabi. Ako ang natasa magluto. Pork sinigang ang ulam, mainit, maasim at sakto sa lamig na panahon. Habang kumukulo ang sabaw, unti-unti kaming niyayakap ng katahimikan ng kagubatan. Simpleng hapunan, pero sa ganitong lugar at pagkakataon, parang handa ng kalikasan ang bawat sandali. Kain! Let's eat! Ito maganda rito kapag may ilog. Mas madaling maghugas mga behero. Yan lang. Tapos dito na rin tayo kumuha kanina ng pangsaing natin. Pinakuluan na lang namin para nang sa ganun mamatay kung ano man yung nandun. Bago namin nilagay yung bigas, gamitan natin ng mga halaman para matanggal yung mantika. Alright, sa mga behero, nag-set up ako dito ng stopper kung saan yung tubig dun dadaan sa linya, sa water line natin. Ayan. So hindi siya aabot dito sa may hammock natin. So dalawa yung nilagay ko, nakita ko lang to kay Derek. So yan, nilagyan ko dito sa una, bali dalawa yan, isa dito, isa dito.
Ayan. So safe tayo dito, hindi tayo mababasa. Tapos dito naman sa loob nilagyan ko ng eggshell yung hamak natin. At saka may kulambo tayo kaya hindi tayo lalamukin. Yung so pwede na tayo matulog mga behero. Sarap na nitong setup natin. Morning mga behero. At share ko lang sa inyo, sobrang ganda ng tulog natin dito sa eggshell na to. Talagang comfortable. Hindi siya malamig sa likod, tsaka hindi siya masakit sa likod, hindi mangangawit yung likod mo. Ayan. Ito nga pala yung nature hike na eggshell. So kung gusto nyo ng ganito, pwede ko nga recommend sa inyo. At lalagay ko yung link dyan sa baba sa my products. Ayan. Ganda. Hamok lang tayo dito at hindi tayo gininaw. Pagising ko ng umaga, unang bumungad sa akin ay ang malamig na simoy ng hangin, ang mahina ngunit banayad na huni ng mga ibon, at ang liwanag ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga puno. Sa ganitong lugar, parang bumagal ang oras, tahimik, payapa, buhay na buhay ang kalikasan. Abat na to? Walo yun, pre. Walo yun. Apat na to. Abat na to. Ha? Abat na? Apat na. Kakatapos natin mag-breakfast mga behero. Pupuntahan natin yung kuweba dito. May kuweba kasi dito sa dulo, ay sa ilalim ng falls. Wow! This is amazing. Grabe, lalim pala nun. Pwede pa pala dito mag-camp oh. Ang lamig dito sa falls. Actually dito pwede nga eh. Hindi ko lang na-scout kahapon. Medyo malayo naman sa falls kaya okay lang. Mababaw lang pala dito mga behero. Pwede. Wala yung mga kasama natin oh. Ayos mga bero. May lumalabas dito. For sure pwede ang inumin. Nalinis yun oh. Masakit pre. Sinulit namin ang umaga sa ilog kung saan ang tubig ay kasing lamig ng hangin sa kabundukan, may tawanan, sigawan at mga sablay na talon. Walang ibang tao, kami lang sa paraisong pansamantala. Tila kamay mga bata ulit.
malaya, masaya at saglit na nakalimot sa gulo ng mundo. Mangga pagkatapos maligo. Sa dulo ng lahat ng pagod, ulan at pagsubok sa daan, ito ang Gantimpala. Isang lugar na payapa, walang signal, walang ingay, kundi lagaslas ng talon at talakhak ng tunay na kasiyahan. Ito ang dahilan kung bakit kami patuloy na naglalakbay. Hindi lang para makita ang ganda ng mundo, kundi para maramdaman kung gaano ito katotoo. Hanggang sa susunod na camping adventure mga behero, tuloy lang sa pagtuklas, sa pagdiskubre, at sa paglalakbay ng malaya. Kita-kits sa susunod na biyahe.